Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon, meron akong share sa inyo na tip or tips kung paano i-handle ang stress. So ang stress ay isa sa mga kadalasan talaga nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. So ngayon, meron akong share sa inyo na topic kung paano ba i-handle ang stress. So importante na dapat para ma-handle natin yung stress, dapat alam natin kung ano ba yung mga dahilan kung bakit pa talaga tayo naging ganon yung problems na stress. So number one, alam nyo ba na merong killer hormones ang pagiging stress? At ito po yung tinatawag na cortisol. So importante na malaman mo kung ano yung mga kailangan gawin. So at isa sa reason kung bakit nagka-stress ang isang tao dahil sa mga pangailangan sa buhay, lalong-lalo na pagdating sa pera. Nakaka-stress lalo na pag ikaw walang trabaho. Siyempre, kahit may trabaho ka, nakaka-stress pa din pag yung income mo or kita mo ay hindi sapat sa mga pangangailangan mo, mapa-needs man yan at saka wants. Kaya importante kung meron kang mga karanasan lalong-lalo na pag-stress, importante dapat i-prioritize mo or i-priority mo yung mga needs. Kasi once ma-priority mo yung needs, mababudget mo ng maayos kung para saan yung pera mo. Mas madisiplina ka kung para saan yung pera. Kasi pag unahin mo yung wants, yun yung reason kaya naging stress ka pa sobra kasi pagdating sa ibang pangangailangan na importante, wala ka na tuloy pera kasi binili mo sa mga bagay na hindi naman masyadong kailangan. Kaya importante, unahin mo yung mga priority mo na mga needs. Kasi importante dapat malaman mo yon, malaman natin yon. At isa na dapat mong kailangan tandaan na wala pong gamot sa stress. Totoo po yan, walang gamot sa stress. Ang tanging makakahilang yan, tayo lang din mismo kung paano natin i-handle yung stress. So, focus ka sa mga advantage kasi pag more on negative ka kasi, yun yung magiging result mo, negative din kasi overthinking ka tapos wala ka namang action na gagawin, so walang mangyayari. So, alam nyo ba, pag ikaw stress, yun yung dahilan tumataas yung anxiety, depression at posibleng pagkamatay. Sa importante, kailangan natin is mag-relax, magpahinga, at syempre isipin mo na katawan lang yung puhunan natin, walang ibang katumbas na mahalagang bagay dito sa mundo kundi yung ating kalusugan. Kaya importante, labanan mo yung stress, i-handle mo yung stress or i-manage mo yung stress. So importante, dapat malaman mo yun na kailangan talaga pangalagaan ang ating kalusugan kasi ang stress kasi marami pong namamatay dahil sa stress. Yung iba bigla na lang natumba sa kakaisip kasi number one kasi reason kasi pagdating sa budgeting. Kaya importante, tips ko sa inyo lalong lalo na pagdating sa pera. Pag ikaw marami kang anak tapos wala ka pang trabaho, hindi pa sapat yung kita mo, importante na dapat dagdagan mo yung kinikita mo hanggat maaari. Maghanap ka ng ibang additional source hanggat maaari para tustusan mo yung mga needs at wants mo kung gusto mo talaga. Kasi importante ngayon dapat is malaman mo paano i-handle ang stress kasi wala pong gamot sa stress. Ang tayo lang mismo ang makakaalam nun kung paano natin i-handle yung stress. Kaya siyempre dapat talaga huwag kalimutan na dapat pag may problema ka, mag-pray at syempre gawan mo ng aksyon. Wala namang problema na walang solusyon. Gawa natin ng solusyon, gawa ng solusyon yan. Basta kumilos ka din kasi stress ka ng stress pero wala ka naman din ginagawa kundi magantay ka lang na mayroong posibleng mangyari, masolve yung problema mo. Walang ganun. Kailangan talaga gawan mo ng solusyon at saka action. Napaka-importante yon kasi
Alam nyo ba na maraming namatay sa stress? Kasi pag stress ka kasi, yung iba, bigla na lang tumataas yung presyo ng dugo. At yung pagiging depression kasi, yun yung reason ng iba, bigla na lang natumba, tapos nanligas yung katawan. So, dinala sa ospital. Ang nangyayari kasi, pag sobrang isip ka talaga, yun yung iba, naging reason ba, iba, parang mababaliw na sa kakaisip. Kaya importante, i-manage mo yung stress, magpahinga, at syempre, dapat mag-isip ng mga bagay na positibo na pwede makakatulong sa mga problema na kailangan natin sa buhay. Kasi ang stress, normal yan pag ikaw merong pamilya, kahit nga ay hindi ka pamilyado pa, kahit binata ka pa, minsan maranasan mo ganung stress, lalong lalo na pag ikaw ay merong mga tinutulungan na kamag-anak o kapatid na nag-aaral. Importante, alam mo paano i-handle ang stress. So, yun lang po. Maraming salamat po. Sana makatulong to na tips sa mga may problema sa ganong problema sa ating bansa, yung stress. So, thank you.